Magandang gabi mga katambay. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwentong kilabot at misteryo, huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong kwento natin dito. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakatakot na kwento na ipinadala mismo ng isa nating taga-subaybay mula kay Ellie. Maraming salamat Ellie sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Ang bata sa tuktok ng hagdan. Lumaki si Ellie sa isang lumang bahay sa bayan ng San Isidro. Isang bahay na matagal nang itinayo pa noong panahon ng Hapon. Matibay ang pundasyon, gawa sa kahoy at bato, pero halatang nilamon na ng panahon. Ang sahig ay laging umuuga. Ang mga bintana'y maingay sa bawat pag-ihip ng hangin. At ang pinakanatatangi rito ay ang hagdang gawa sa makintab na nara, mahaba, matarik, at tila walang katapusan kapag tinitingnan mula sa ibaba. Sa bawat gabi, may kakaiba siyang napapansin. Sa tuwing 10:00 ng gabi, may batang nakatayo sa tuktok ng hagdan. Bata na sa tansya'y 7 taon lamang, maputla ang mukha, nakaputing damit na parabang pangbinyag, at palaging nakatingin lang pababa. Hindi ito gumagalaw, hindi nagsasalita, nakatitig lang. Noong unay akala ni Ellie, imahinasyon lang iyon, baka bunga ng pagod o dilim ng paligid. Ngunit paulit-ulit, halos gabi-gabi, at laging sa parehong oras. Isang gabi, naglakas loob siyang umakyat. Kumikirot ang bawat hakbang sa lumang kahoy na tila umaangal sa bigat ng kanyang paa. Habang papalapit siya sa tuktok, ramdam niya ang lamig na gumagapang sa kanyang balat. Ang bata nakatingin pa rin. Ngunit nang marating niya ang huling baitang, wala, biglang naglaho. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang lola. "La, may bata po ba na tumutuloy dito? Lagi ko kasing nakikita sa tuktok ng hagdan." Tahimik lang ang matanda. Hanggang sa tuluyang nagsalita, "Ellie, may bata ngang nahulog dyan noon. Anak ng dati mong tiyo. 7 taong gulang, namatay siya sa pagkakahulog mula sa hagdan na yan." Nanindig ang balahibo ni Ellie. Hindi na siya nakapagsalita. Mula noon, sinubukan niyang iwasan ang hagdan tuwing gabi. Ngunit mas lalo lang naging kakaiba ang mga pangyayari. Minsan, habang nasa kwarto siya, naririnig niya ang mga yabag sa hagdan. Mabibigat na tunog ng maliit na paa na unti-unting umaakyat. Tapos biglang hihinto sa tapat ng kanyang pinto. May mga gabing nagigising siya at nakikitang nakabukas ang ilaw sa sala, gayong alam niyang pinatay na niya bago matulog. Kapag sumilip siya mula sa kwarto, andoon ulit ang bata. Nakatayo sa tuktok ng hagdan, pero ngayon nakangiti na. Ngiti na hindi para sa kanya, kundi ngiti na parang may binabalak. Dumating ang gabi ng kanyang kaarawan. Nagsaya ang lahat. Maraming bisita. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may bata raw na nakitang nakaupo sa hagdan. Puting-puti ang suot, maputla ang mukha. Hindi ito kilala ng kahit sino. Nang lapitan ng isang bisita, biglang naglaho. Lalong lumala ang mga gabi pagkatapos nun. Hindi na lang siya nakikita sa tuktok. Minsan, nakikita na si Ellie mismo sa panaginip. Nakatayo sa hagdan, habang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang braso, pilit siyang hinihila pababa. At kagabi lang, nagising si Ellie nang marinig ang ingay mula sa hagdan. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakita niyang nakatayo ulit ang bata. Ngunit hindi na sa tuktok, nasa gitna na ng hagdan, dahan-dahang bumababa. Unti-unting papalapit sa kanya. Hindi niya na maalala kung paano siya nakatulog pagkatapos nun. Pero ang iniwan sa isip niya ay ang huling imaheng nakita niya. Ang batang maputla, may dugo ang ulo, at nakangiting nakaturo sa kanya. Para bang siya ang susunod na mahuhulog. Dito na muna nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat Ellie sa pagbabahagi ng iyong nakakatakot na karanasan. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong kilabot na kwento. At kung may sarili kang karanasan, isend mo yan sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa muli, ingat kayo sa tuktok ng hagdan.